Hello mga kabakyard, nandito tayo ngayon sa Pugpog, sa Angat. For today's video maglalagalag muna tayo. Maggagala muna tayo dito. Tara, subaybayan nyo kung paano gagawin natin dito. Tara. Sabado ng hapon, pagkagaling sa trabaho ay kinasa ko na nga yung mga gamit ko kasi nga gagawa ako ng isang DIY lechon skewer na pagaganahin natin gamit ang current ng tubig o yung agos ng tubig do sa pupuntahan natin. Dahil nga birthday ng bunso ko, pagpasyahan namin na mag-picnic at doon na lang ganapin yung birthday niya sa Bustos Dam. Kaya naisipan kong gumawa ng ganitong lechon skewer kasi nakita ko to sa TikTok at natuwa ako kasi nga magana siya sa tubig o sa agos lang ng tubig at tamang-tama pupunta kami sa Bustos upang mag-picnic. Kaya naisipan ko na dun siya gawin para meron kaming baon na lechong manok doon. At ito na nga, yung mga pyesa na gamit ko pala rito ay mga scrap materials galing doon sa mga ginawa kong mga kitchen equipment. At pinagsama-sama ko lang, pinulot-pulot ko lang upang sa gayon ay makakuha ako ng mga pyesa. At mahilig talaga akong gumawa ng mga DIY na bagay, lalo kung gawa sa stainless. Kasi nga, dito ako sanay at mas nadadalian ako dahil ito yung kabisado kong gawin. At marami na rin ako nagawa na DIY tulad ng pala, stainless na pala, stainless na kalaykay, stainless na itak na gawa sa mga scrap lamang. At dito, pinuputol ko na yung mga plain sheet para gawing LC o pad dun sa gagawin kong DIY skewer. Ito yung magsisilbing pampaikot niya. Ito yung dito dadalo yung tubig para umikot yung skewer natin. At ginuhitan ko na rin siya sa gitna para pantay-pantay yung pagkakakabit ko at para mas madali para sa akin na ispatan yung stainless. At para maging pare-parehas din yung layo niya. Nang sa gayon ay maging maayos at pantay yung ikot nung gagawin kong DIY skewer. At dito malapit na matapos yung LC niya, yung pinakapad niya. Tinanggalan ko na rin ito ng talas para hindi siya makasugat. At pagkatapos ko siyang ngasain, minumuna ako ng konti ng kape at binaluktot ko lang yung mga dulo para mas maging maganda yung daloy ng tubig. Pagka hinampas to ng current, mas iikot siya ng maayos. Yan, ito na yung ating LC. Pagkatapos niyan ay ginawa ko naman yung mismong skewer o yung pantuhog ng manok. Ang ginawa ko lang ay pinitpit ko yung dulo at tinulisan ko lang siya gamit ang grinder. Pagkatapos ay inispatan ko yung dulo para maging maganda yung tulis niya. At pagkatapos nun, isinunod ko naman yung pinakapantuhog niya sa gilid. Tinulisan ko lang yung shafting na 1/4. Putol-putol lang to mga shafting na to. Pinagdugtong-dugtong ko lang kasi scrap lang naman yung gamit natin dito. At ito lang yung nakuha ko sa shop na pwedeng magamit. Kaya pagkatapos pagdugtong-dugtongin ay inispat ko na rin siya dun sa skewer. At dito kung makikita nyo, minamadali ko pa nga yung paggawa kasi padilim na rin nung time na to. At eto na yung ating skewer. Ayan. Nung mayari ko na yung skewer ay nilagay ko naman siya dun sa gitna ng LC. Yan. Inispat-ispatan ko lang. Nilagyan ko lang siya ng filler para tumibay, para hindi siya mabali. Yan. Pagkatapos nun ay eto na nga siya. Pagkatapos naman nun ay ginawa ko naman yung stand o yung paglalagyan natin ng skewer natin para hindi siya tumumba. Yan, yung stand niya. Kinabukasan, pagkagising ko ay binigyan ko muna ng patuka yung mga alaga kong RTL. Ang gamit ko nga pala rito na feeds ay Pure Blend Layer 1. Hinahaluan ko yan ng Integra 1000, konti lang para maging maganda yung digestion nila at maging buo yung dumi nila at walang amoy. At dito inaayos ko lang yung mga pagkain nila, hinahalo ko ng maayos para pantay-pantay sila makakain. Yan, kitang-kita naman na magana yung mga alaga nating RTL. Alas 6 na to ng umaga. Sa pagtatakal naman ng mga feeds nila,
binibigyan ko sila ng tagdadalawang takal at yung pantakal ko ay tumitimbang ng 370 up to 380 grams ng patuka na good naman para sa 10 manok. At pagkatapos ko magbigay ng patuka ay nilinis ko naman yung painuman nila, dinrain ko yan bago ko siya linisin at kinuskus ko rin yung paligid para mawala yung mga madudulas na namumuo na parang lumot. Yung kasi yung nagiging sanhi ng maagang pagkapanis ng tubig nila. At sinisigurado ko na wala talagang matitirang mga lumang tubig para hindi naghahalo yung vitamins nila sa umaga at saka yung vitamins nila sa hapon. At sigurado na malinis talaga yung water tank. At dito ko mapapansin nyo, sinisimot ko nga siya at pinatay ko na ulit yung drain. At ang ginagawa ko, nilalagyan ko muna siya ng kaunting tubig para pag naglagay ako nung vitamins nila, hahaluin ko muna upang sa gayon hindi siya mamuo. Pagka kasi nilagyan agad natin siya ng tubig, yung unang dadali dun sa hose ng drinker nila is purong tubig lang at wala pa yung vitamins. Ang mas maganda kasi ay yung mismong vitamins na yung mainom nila. Kaya ang ginagawa ko, ganyan, hinahalo ko muna siya at saka ako siya pupunuin ng tubig para masigurado ko na yung nasa loob ng pipeline ng drinker nila may halo na vitamins. At ang gamit ko nga pala rito na vitamins ay Egg 1000. Kaya Egg 1000. First egg in the morning. Sa kanila. Unang itlog nila nitong umaga, mga alas 6:30 na yan. Pagkatapos kong magbigay ng patuka at ng tubig ay inayos ko naman tong sasakyan. Ito nga pala isang multicab 4x2 Suzuki 12 valve. Bigyan ko lang to ng tubo sa taas upang sa gayon ay maging brace nung lalagay ko na lona. Ganito ang ginagawa ko pagka umaalis kami ng family ko. Kasi nga, hindi ko naman siya pwedeng lagyan ng bubong dahil madalas kinakargahan namin to ng mga equipment o ng mga ginagawa naming stainless unit. Kaya kapag may gala kami, nilalagyan ko na lang siya ng lona, pansamantalang bubong, para hindi mainitan yung mga nasa likod. At dito tinutulungan ako ng panganay ko, inaabot-abutan niya ako ng tali. Ayan, nilagyan ko na siya ng lona. Todo support talaga yung panganay ko, inabutan pa niya ako ng upuan. At dito nga tinali ko lang yung lona dun sa nilagay ko na tubo bilang brace niya. Yan. At dun sa mga gilid, nilagyan ko lang din siya ng tali para hindi pumagpag yung lona. Kabila ang gilid, titinali ko lang yan. Yan. Ganyan lang yung ginagawa ko. Sa tuwing aalis kami, portable lang siya para madali rin siyang baklasin. Kasi nga, kapag magkakarga kami ng mga gamit, kailangan wala itong bubong para mas maraming maikarga. At yan, okay na. Ito yung itsura niya ngayon at ready na siyang sampahan. Yan. Kala mo picture to, no? Yung puso ko kasi nga kami, akala niya picture pa. At bago kami umalis, binigyan ko muna ulit ng patuka yung mga manok at kung makikita nyo nga, wala na rin laman yung patukaan nila. Alas 9 pa lang ng umaga yan. Binigay ko na yung para sa tanghalian nila para hindi sila malipasan ng gutom. At nagbibigay ako ng patuka 3 beses sa isang araw. Alas 6, alas 12 at saka alas 5 ng hapon. Yan. Kung mapapansin nyo, marami na rin yung mga itlog na nalaglag o yung mga initlog nila. Yan. At saka maganang-magana sila. Nagbigay na tayo ngayon ng pagkain nila para sa tanghalian nila kasi aalis tayo. Alas 9 na ngayon ng umaga. Para hindi sila malipasan ng gutom, bibigyan natin sila ng pagkain. Tayo nga, marami na ng itlog ngayon. Matatapos silang mga itlog hanggang mga alauna ng hapon tapos ang mga itlog yan. At yung tubig naman natin, hanggang alas 3 ng hapon yun naabutin. Sakto yun, nandito na tayo sa bahay, nakauwi na tayo. Sa pagbibigay po ng patuka, 3 beses po talaga ako nagbibigay ng patuka. Inahati ko yung 110 grams per bird sa 3 beses para hindi ho sila nabibigla sa patuka. Ang nangyayari ho kasi pag nabibigla sila sa patuka, kung 2 beses lang tayo magbibigay ng patuka sa maghapon,
nabubunsol po sila kaagad at nananawa po sila sa patuka kasi nga marami sila nakikitang patuka sa harap nila. So, maraming natitira sa patukaan. At tingnan nyo naman, kalalagay lang natin. Yung mga una natin nilagay talaga naubos na. Tumot na yan. Mas maganda po yung kung sasanayin nyo yung manok nyo na 3 beses yung silang binibigyan sa maghapon. Hatiin nyo lang po yung 110 grams sa 3 takal o sa 3 beses yung pamimigay ng pagkain para masanay po sila lagi na ubos yung patuka. Yan, kabibigay lang natin kaninang alas 6, ngayon alas 9 pa lang, pero gutom pa rin sila kasi nga hindi sila nabubunsol. Yung nangyayari po kasi, yung iba nabibigay ng 2 beses sa maghapon, alas 6 saka alas 2, maraming natitira na pagkain kasi nga nabibigla sila sa pagkain. At pag napuno yung butchi nila, hindi na yan kakain. Ngayon, yung mga natitirang pagkain, ayaw na nilang tukain kasi nga para sa kanila luma na yon. So, kailangan pa nating halu-haluin. Pero dito sa pagbibigay natin ng pagkain, yung 3 beses natin sila bibigyan ng pagkain sa maghapon, hindi ko sila mananawa sa pagkain. Ang importante lang po, nabibigay natin yung 110 grams per bird sa kanila. At hindi ko sila nabibitin sa pagkain. Pagkatapos ko nga magbigay ng pagkain ay naghahanda na rin yung mga kasama ko dahil nga aalis na kami. Yan, sumasakay na sila sa sasakyan. Unti-unti. Ang kasama namin dyan ay sila Ate Ose, si MM, si JL, si Iris, si Tatay Domeng, asawa ko si Rhea, asawa ni Kuya To na si Ate Ruby. Yan, ako, si Larsen, saka si birthday girl Bea. Yan. Ang daan nga pala namin ay papunta kami ng Bustos. So, dadaan kami ng Bypass Road, Plaridel. Dito, buko rin pa tong area na to. Ito, palabas na to sa barangay namin. Ito yung barangay namin, Barangay Daungan. At paglabas mo rito ay Plaridel Bypass na siya. Yan, ito na yung Bypass Road. At maganda nga yung pagpunta namin dahil medyo maaga pa, walang traffic. At mabilis din kami nakarating doon sa pupuntahan namin. At pagdating namin dito sa Bustos ay dumiretso na kami dito sa may Bustos Dam. At hindi nga namin inaasahan na sarado pala yung Bustos Dam noong mga panahon na yon. So, nagulat na rin. Sarado po ang dam. At dahil nga sarado yung dam ay nagmaniobra na agad kami. At napagpasyahan namin na doon na lang kami maliligo sa may Pugpog. Sakop pa siya ng Angat River yung nakakasakop sa kanya. At ito yung view deck sa may Angat. Makikita mo rito yung Pugpog River. Akala nga namin nung una ay wala masyadong taong naliligo dahil hindi namin natatanaw yung tao. Pero nung pagbaba namin ay napakarami pala. At ganito pala yung daan doon sa Pugpog River. Medyo rough road siya at saka pababa, matarik. Kaya kung pupunta kayo rito, mag-iingat kayo sa pagbaba para iwas aksidente na rin. May mga naniningil pala rito ng 20-20 bago kayo makapasok sa Pugpog. Yun yung unang checkpoint, si Kuya na nakahubad. Tapos, May daan ba dito? Ito pataas na to? Sa dulo? Ilan checkpoint ba to? Meron pa isa ron? Dalawa pa? Dami pala. Sige lang. yan, 20-20 lang naman yung hinihingi nila sa pagpasok at dito makikita. Magkano po? 20 po. Pagkatapos ng mga checkpoint ay bubungad na sa iyo itong bukana ng ilog. At akala nga namin nung una ay wala masyadong tao. Pero nung pagdating namin ay nagulat kami. At buti na nga lang din ay medyo maaga yung pagdating namin at may naabutan pa kaming cottage. Dahil kung medyo nagpatanghali kami ay wala na kaming mapupwestuhan. Ayun, doon. Nahanap tayo ng mapag-iihawan ng manok. At mukhang may nakita na akong spot. Ayun, meron nga rin spot.
dito sa gawin to, mababaw pero maganda yung agos dahil malakas. Kaya dito ko na naisipang gawin yung ginawa kong skewer o yung ihawan natin ng manok. At ang ginawa ko nga ay hinarangan ko muna ng mga bato yung pagilid ng tubig para magkaroon ng agos dun sa pagpupwestuhan ko ng ihawan. Yan. Ito, kung mapapansin nyo nga, malakas yung agos niya. Pero kulang pa yan. Dahil nga kulang pa, inayos ko muna yung mga bato para magkaroon siya ng sapat na agos para mapaikot yung dalawang buong manok. Dahil medyo mabigat yung dalawang buong manok, kailangan ng malakas na agos para doon. Kaya inunti-unti at tinaga ko talaga na tipunin yung mga bato dun sa may gilid para magkaroon siya ng agos. At dito, kung mapapansin nyo nga, marami na yung bato na naipong ko at malakas na rin yung agos o yung current ng tubig papunta dun sa pag-iihawan ko. At nanghingi na nga rin ako ng tulong sa inaanak ko na si JL. Tinawag ko siya para makakatuwang ko siya dito sa paggawa ng pag-iihawan. At nung dumating nga siya ay tinulungan naman niya ako. Nag-ayos siya ng mga bato sa gilid. Hindi lang siya agad kita ron sa camera kasi nasa kabilang side siya. At eto na, nung dumating na nga sila, tinuso ko na yung pagtatayuan ng ihawan. Kasama na rin niya rito si Iris. Bali tatlo kami nag-aayos nito para maluto na yung manok kasi nagugutom na rin kami. At excited kami na mapagana tong DIY skewer na to. Pati sila na-excite sila kung paano nga ba gagana at iikot to. Dito tinetesting pa namin kung sapat na ba yung agos at yung laki ng paglalagyan ng skewer. Pero napansin namin na mababaw pa kaya binaon namin ng maayos yung pagtutungtungan ng skewer. Dito dumating na rin si One, may dala siyang tubig. Binigyan niya kami ng inumin kasi nga nauuhaw na rin kami. At yan, unti-unti namin tinetesting yung skewer kung gagana na nga ba siya. At kung gusto nyo nga palang pumunta rito sa Pugpog sa Angat River, mas mabuti kung pupunta kayo ng mas maaga o huwag kayo masyadong magpatanghali kasi kung magpapatanghali kayo wala na kayong aabot ang mga cottage. Mas maganda kasi kung may sarili kayong cottage. At tingnan nyo naman, maganda yung area na to. Walang problema sa mga naniligong bata dahil may area talaga na mababaw at yung pinakamalalim niya ay hanggang dibdib lang. At dito tinetesting na nga namin yung skewer at gumagana na siya ng maayos. Kaya ginawa namin, dinagdagan lang namin ng kaunti yung mga bato sa harap para mas lumakas yung agos. Tulong-tulong kami dito ni Iris at saka ni JL. Tapos si One, siya yung tagapayong kay Iris para di mainitan. Wow, ang sweet talaga. At ayun na nga, nung napansin namin na malakas na yung agos, huling testing para malaman kung iikot na nga ba yung skewer. At yan, kung makikita nyo nga, umiikot na siya. Yan. Pero napansin namin na medyo dahan-dahan pa lang yung ikot niya kaya dinagdagan pa namin yung mga bato para mas lumakas yung agos. Yan. At nung tinetestingan na nga namin ito, napansin namin na okay na. Nag-umpisa na rin kaming magparikit o magpadingas ng uling. At habang nagpapadingas ng uling si Iris, kami naman ni JL, dinadagdagan pa namin yung mga bato para mas lumakas pa yung agos. Para kapag isinalang na yung manok, sigurado na iikot talaga siya at hindi mahihilaw yung lulutuin nating manok. At kita nyo naman sa video, ang sarap ng paliligo ng mga bata sa gilid. Yan. Ito na yung manok natin, nakasalang na siya. Nung una ayaw pa niyang umikot kasi tumatama yung LC dun sa mga bato sa gilid. Kaya in-adjust ko pa. At nung ma-adjust ko na nga siya, kumana naman siya ng maayos. At ito na yung itsura ng manok nung bago siya lutuin. Ayan. Tapos ito si birthday girl, tuwan-tuwa, inihintay niya yung manok. Syempre sila kambal, ando sila sa loob ng tent. At ito na yung manok, nung gumagana na siya, kita nyo naman, umiikot ng maayos yung ating skewer. Yan. Kain na? Huwag ka dyan, ay. Oo.
Sa part na to, malapit na maluto yung manok at nag-aabang na rin yung mga kasama ko kasi excited na silang matikman kung ano nga ba ang magiging lasa nitong inihaw sa tubig. Ayan, sila Iris, gumigengking pa yan, gutom na yan. At ilang sandali pa nga ay eto na, naluto na yung manok. Ayan, tinira na namin, pinulutan namin sa gitna ng araw habang nag-iihaw kami, tumatagay kami. At walang humpay ang papaka ng bawat isa. At malinamnam at mabisa talaga yung lechong manok sa tubig. Ayan. Ito yung paligid namin. Ayan, nandiyan kami lahat. At ito na yung mabisang lechong manok. Ayan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yan. At pagtapos nga ng kainan ay nagsiligo na ang mga itik at tuwan-tuwa silang magtampisaw dito sa Pugpog River sa Angat. At talaga namang masisiyang ka dahil malamig at saka maganda yung panahon nung pumunta kami. Hindi masyadong mainit. Sakto lang, maulap din konti. At ayan, makikita nyo, ang dami talagang naliligo. At pagkatapos nga maligo ay nagpasya na rin kami na umuwi dahil nga mag-aalas 3 na at magpapakain pa ako ng manok. Uwi na mga itik. Salamat sa panonood. At hanggang dito lang muna. Salamat sa panonood. Sana ay nasiyahan kayo. Paalam!